Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling yanig ng mararahas na pagsabog ang Gaza matapos magpalabas ang militar ng Israel ng mga bagong kautusan sa paglikas. Ayon sa mga paunang ulat mula sa mga tauhang medikal sa lugar, hindi bababa sa 2 Palestino ang nasawi sa mga pag-atake. Naganap ang panibagong karahasan sa kabila ng tigil putukang sinuportahan ng Estados Unidos. Bagamat nabawasan ang malawakang labanan, patuloy pa rin ang mga pag-ataking panghimpapawid at operasyong militar sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Gaza, naglabas muna ang militar ng Israel ng mga babala para sa 4 na magkakahiwalay na lugar bago isinagawa ang mga pag-atake. Gayunman, sinabi ng mga residente na maging ang ilang lugar na itinuro bilang mga zona ng paglikas ay naapektuhan din ng pambobomba. Lalo nitong pinahirapan ang mga sibilyang naghahanap ng ligtas na kanlungan. Marami ang hindi na nakatitiyak kung aling lugar ang maaari nilang puntahan nang hindi nahaharap sa panganib ng panibagong pag-atake. Sa pag-uulat ni Ibrahim Al-Khalili mula sa Gaza City, inilarawan niya ang matinding takot na bumalot sa mga komunidad na nakatanggap ng kautusan sa paglikas. Ayon sa kanya, kulang ang oras ng mga residente upang mailigtas ang kanilang mga sarili at madala ang mahalagang ari-arian. Nag-iwan ng mga pagsabog ng malaking pinsala sa mga tahanan at nagdulot ng kaguluhan sa ilang bahagi ng lungsod. Maraming pamilya ang napilitang lumabas sa kalagitnaan ng gabi nang walang malinaw na lugar na maaaring puntahan. Dahil sa lakas ng mga pagsabog sa Gaza City, sumiklab ang isang malaking sunog na mabilis na kumalat sa mga tirahang lugar. Patuloy na sinikap ng mga tauhan ng tanggulang sibil na mapatay ang apoy sa kabila ng kakulangan sa kagamitan at panganib ng karagdagang pag-atake. Nagdulot din ng panganib sa kalusugan ang makapal na usok mula sa sunog. Lubhang mahina sa ganitong kalagayan ang mga bata, matatanda at mga taong may karamdaman sa baga. Hindi lamang Gaza City ang naapektuhan iniulat din ng mga pag-atake sa mga tahanan sa loob at paligid ng mga kampo ng mga bakwet sa Burej at Jabalia. Matagal nang siksikan ang mga kampong ito dahil sa dami ng mga pamilyang paulit-ulit na napalilikas. Dahil dito, ang anumang pag-atake sa mga lugar na ito ay maaring magdulot ng maraming kaswalti at malawak na pinsala sa mga pansamantalang kanlungan. Iniulat din ang pambobomba sa mga distrito ng Zaytun at Tal al-Hawa sa Gaza City. Ilang pribadong tahanan at gusali ang napinsala o tuluyang gumuho dahil sa mga pampasabog na ibinagsak mula sa himpapawid. Sa isang hiwalay na pag-atake sa isang gusali sa timog silangang bahagi ng Zaytun, maraming tao ang naiulat na nasugatan at dinala sa pagamutan. Ayon sa mga opisyal ng Al-Ahli Hospital, patuloy silang tumatanggap ng mga biktimang nagtamo ng sugat mula sa mga tipak ng gumuhong estruktura. Para sa mga pamilya sa Gaza, ang kautusan sa paglikas ay hindi lamang simpleng paglipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Nangangahulugan nito ng muling pag-iwan sa pansamantalang kanlungang pinaghirapan nilang maitayo at sa kakaunting ari-ariang natira sa kanila. Isa itong matinding psikolohikal na pasanin para sa mga pamilyang paulit-ulit na napalilikas. Sa bawat bagong kautusan, kailangan nilang mamili sa pagitan ng pananatili sa isang lugar na maaaring atakihin at paglalakbay patungo sa isang lugar na hindi rin tiyak ang kaligtasan. Madalas dumating ang mga kautusan sa paglikas sa gabi na nagdudulot ng matinding pagkataranta sa mga komunidad. Napipilitang maglakad ang mga bata, matatanda at may karamdaman sa madidilim at nasirang lansangan ng walang tiyak na destinasyon. Dahil sa kakulangan ng ligtas na tirahan, may mga pamilyang natutulog sa gilid ng kalsada, sa mga bakanteng lote o sa mga sirang gusali. Nananatili silang lantad sa lamig, sakit at panganib ng panibagong pag-atake. Ang mga bagong pag-atake ay nagaganap habang nananatiling mabagal ang pagpapatupad ng mas malawak na planong pangkapayapaan na sinuportahan ng Estados Unidos. Kabilang sa balangkas ang paglalagay ng isang pandaigdigang puwersang pangkatatagan, ang unti-unting pag-alis ng mga puwersa ng Israel at ang pagtatatag ng pansamantalang pamahalaang sibilyan sa Gaza. Gayunman, hindi pa lubos na naipatutupad ang makahalagang bahaging ito. Hinimok ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto na si Badr Abdelati ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Marco Rubio na pabilisin ang mga hakbang para sa pagpapadala ng pandaigdigang puwersang pangkatatagan sa Gaza. Naganap ang kanilang pag-uusap kasabay ng pagpupulong ng mga ministrong panlabas ng ASEAN sa Maynila.
Tinalakay nila ang pangangailangang mapanatili ang tigil putukan, maprotektahan ang mga sibilyan at maipatupad ang susunod na yugto ng planong pangkapayapaan. Ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Ehipto, mahalagang maipadala ang puwersa upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa panibagong malawakang karahasan. Gayunman, nakasalalay pa rin ang pagpapakalat nito sa pag-unlad ng mga usapin tungkol sa pag-aalis ng mga sandata, pag-atras ng militar ng Israel at pamamahala sa Gaza. Kailangan ding maitatag at makapasok sa Gaza ang komiteng binubuo ng mga Palestinong teknokrata na nakatalagang manggasiwa sa pang-araw-araw na pamamahala. Inihanda na ng komite ang ilang plano para sa pamahalaang sibilyan, ngunit hindi pa nito ganap na nagagampanan ang tungkulin sa loob ng teritoryo. May mga bansang nangakong mag-aambag ng mga tauhan sa pandaigdigang puwersang pangkatatagan. Kabilang sa mga nabanggit sa mga ulat ang Morocco, Indonesia, Albania, Kazakhstan at Kosovo. May maliit na bilang din ng mga opisyal na tagapagplano mula sa Morocco na lumahok sa paghahanda para sa posibleng pagpapakalat ng puwersa. Gayunman, hindi ito nangangahulugang nagsimula na ang ganap na operasyong militar sa loob ng Gaza. Nagpahayag din ng Morocco ng kahandaang magbigay ng tulong panseguridad at medikal. Kabilang sa mga pinag-uusapan ng pagtatayo ng pansamantalang ospital upang makatulong sa paggamot sa mga sugatan at may karamdaman. Lubhang kailangan ng ganitong tulong dahil marami sa mga ospital sa Gaza ang nasira, kulang sa gamot o nahihirapang magpatuloy sa operasyon. Ang mga pagamutan na nananatiling bukas ay madalas na puno at kapos sa kagamitan, kuryente at malinis na tubig. Sa kabila ng ilang pagbuti mula nang magsimula ang tigil putukan, nananatiling malubha ang krisis sa pagkain. Ayon sa pinakahuling pagtataya, humigit kumulang 1.4 milyong tao ang maaring makaranas ng matinding kakulangan sa pagkain pagsapit ng pagtatapos ng 2026 kung hindi madaragdagan ng tulong at pagpopondo. Hindi nangangahulugang maayos na ang kalagayan dahil lamang na itulak pabalik ang tagutom. Mahigit 200,000 tao ang nahaharap pa rin sa napakalubhang kakulangan sa pagkain habang patuloy ang mga suliranin sa malinis na tubig, sanitasyon at serbisyong pangkalusugan. Binigyang diin ng mga ahensiya ng United Nations na kailangang manatiling bukas ang mga ruta para sa makataong tulong. Mahalaga rin ang tuloy-tuloy na pagpopondo upang maipagpatuloy ang pamamahagi ng pagkain, tubig, gamot at mga kagamitan para sa pansamantalang tirahan. Dahil sa kakulangan sa pondo, nabawasan ang bilang ng mga pamilyang nakatatanggap ng tulong para sa kanlungan. Patuloy ding nililimitahan ng kawalan ng seguridad at mga paghihigpit sa paggalaw ang kakayahan ng mga manggagawang makatao na maabot ang mga nangangailangan. Nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang pamahalaan ng United Kingdom. Sa ilalim ng pamumuno ni Punong Ministro Andy Burnham, sinabi ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas na hindi sapat na sukatan ng tagumpay ang simpleng pag-iwas sa tagutom. Ayon sa pahayag ng United Kingdom, mahigit 1 milyong tao ang naharap pa rin sa malaking kakulangan sa pagkain. Sinabi rin nitong ang mga paghihigpit sa tulong at paulit-ulit na pagpapalikas ay nagpapalala sa sakit, kakulangan sa tubig at pagkasira ng mga serbisyong pangkalusugan. Hiniling ng pamahalaang Britaniko na payagan ang pagpasok ng makataong tulong at mga produktong pangkalakal sa lawak na kailangan ng populasyon. Binigyang diin itong hindi dapat gamitin ang pagkain at tulong bilang kasangkapan sa politika o digmaan. Nananatiling marupok ang tigil putukan habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, pagpapalikas at pagkamatay ng mga sibilyan. Halos lahat ng mamamayan ng Gaza ay nakaranas na ng paglikas at marami ang naninirahan sa masisikip na kampo o nasirang mga pamayanan na kulang sa pangunahing serbisyo. Habang hindi pa naipatutupad ang buong planong pangkapayapaan, mananatiling nasa panganib ang mga sibilyan. Kailangan ng malinaw na pagpapatupad ng tigil putukan, walang hadlang na pagpasok ng makataong tulong at isang kapani-paniwalang balangkas para sa pamamahala at muling pagtatayo ng Gaza. Isang napakabigat at direktang babala ang ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos laban sa Iran. Hayagan niyang sinabi na seryoso niyang isinasaalang-alang ang isang malawakang operasyong militar na hindi pa umano nasasaksihan sa kasaysayan. Ayon kay Trump, naniniwala siyang hindi pa sapat ang hirap na nararanasan ng Tehran upang baguhin ito ang direksyon at mga patakaran sa gitnang silangan. Ipinahihiwatig ng kanyang pahayag na maari pang palawakin ng Estados Unidos ang kasalukuyang kampanyang militar laban sa Iran. Sa isang eksklusibong panayam sa pahayagang digital na Axios, sinabi ni Trump na isinasaalang-alang niya ang isang operasyong mas malawak kaysa sa mga naunang serye ng pambobomba.
Binigyang diin niyang malapit na niyang ipahayag ang pinal na pasya tungkol sa posibleng operasyon. Sinabi rin niyang nakahanda ang buong puwersang militar ng Estados Unidos na ipatupad ang anumang utos na kanyang ibibigay. Gayunman, hindi niya tinukoy kung kailan maaaring magsimula ang mas malawak na pag-atake. Bagamat bukas si Trump sa paggamit ng mas malakas na puwersang militar, inamin niyang maaring magkaroon ng mabibigat na kahihinatnan ang ganitong hakbang sa buong rehiyon. Nilinaw din niyang wala pa siyang pinal na pasya at hindi siya nagtakda ng tiyak na araw para sa pagsisimula ng operasyon. Sa kabila ng matitinding pahayag mula sa White House, sinabi ng dalawang hindi nagpakilalang opisyal ng Estados Unidos na wala pang bagong direktibang natatanggap ang Pentagon mula sa Pangulo. Ipinakikita nitong nananatili pa sa antas ng pagpaplano at pagbabanta ang posibleng malawakang operasyon, wala pa ring aktual na utos para sa agarang pag-atake. Gayunman, maaaring mabilis na magbago ang sitwasyon kapag nagpasya si Trump na palawakin ang saklaw ng kampanyang militar. Binanggit din ni Trump ang posibilidad na makilahok ang Israel kung hihilingin niya ang tulong nito. Gayunman, iginiit niyang sapat ang sariling kakayahang militar ng Estados Unidos upang magsagawa ng isang malawak at mapaminsalang operasyon laban sa Iran. Ayon sa kanya, hindi kinakailangan ng Washington ang direktang tulong ng ibang kaalyado upang isagawa ang planong pag-atake. Gayunman, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa seguridad ng Israel ang anumang mas malawak na labanan. Nagbabala rin si Trump na malamang nagantihan ng Iran ang Israel kung makikilahok ito sa operasyon ng Estados Unidos. Maaari umanong maglunsad ang Tehran ng mga ganting atake laban sa Tel Aviv at iba pang mahahalagang lugar. Ang ganitong pangyayari ay maaaring magpalala sa sitwasyon at magbunga ng isang mas malawak na digmaang panrehiyon. Maaari ring masangkot ang iba pang mga bansa at armadong grupong kaalyado ng magkabilang panig. Ayon kay Trump, may mga palatandaang nais ng pamahalaan ng Iran na bumalik sa negosasyon. Gayunman, naniniwala siyang hindi pa handa ang Tehran na tanggapin ang isang kasunduang katanggap-tanggap sa Estados Unidos. Sinabi niyang kailangan pa ng mas malakas na presyon at puwersang militar upang baguhin ang posisyon ng Iran. Sa kanyang pananaw, hindi pa sapat ang hirap na nararanasan ng Tehran upang tanggapin nito ang mga kondisyong inilalatag sa negosasyon. Dalawang mapagkukunang pamilyar sa mga pagsisikap ng mga tagapamagitan sa gitnang silangan ang nagsabing tinanggihan ng Iran ang pinakahuling panukalang pangkapayapaan. Ayon sa isa sa mga diplomat, patuloy ang paghahanap ng isang mapayapang solusyon. Gayunman, sinabi niyang nananatiling matigas ang posisyon ng Tehran. Hindi pa malinaw kung anong mga bahagi ng panukala ang hindi nito tinanggap at kung may ihahain itong sariling mga kondisyon. Sa isang pahayag na ipinaskil sa platapormang panlipunan, sinabi ni Trump na pananagutin niya ang Iran sa lahat ng pinsalang matatamo ng mga barko, kargamento at iba pang ari-arian. Sinabi niyang maaaring gamitin bilang kabayaran ang mga pondong Iranian na nakapirmi dahil sa mga parusa. Tinutukoy umano niya ang mga ari-arian ng Iran na nagkakahalaga ng halos $100 bilyong at kasalukuyang hinahadlangan sa iba't ibang bansa. Iginiit ni Trump na makatarungang gamitin ang mga pondong ito upang mabayaran ang mga pinsalang iniuugnay niya sa mga operasyon ng Tehran. Gayunman, hindi malinaw kung may legal na kapangyarihan ng pamahalaang Amerikano na gamitin ang lahat ng naturang ari-arian bilang kabayaran. Maaari itong humantong sa mga bagong usaping legal at diplomatiko sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at mga bansang kinalalagyan ng mga pondo. Kasunod ng mga pahayag ng Pangulo, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM ang panibagong serye ng mga pag-ataking panghimpapawid laban sa mga pasilidad ng militar ng Iran. Ayon sa CENTCOM, ito na ang ika-13 magkakasunod na gabi ng operasyon. Ipinakikita ng pagpapatuloy ng kampanya na nananatiling handa ang Estados Unidos na gamitin ang puwersang militar laban sa Iran. Kabilang sa mga karaniwang pinupuntirya ang mga sentro ng pamunuan, pasilidad ng misil at drone, mga sistema ng depensang panghimpapawid at kakayahang pandagat. Hanggang sa oras ng ulat, wala pang inilalabas na malawak na opisyal na tugon ang mga awtoridad sa Tehran tungkol sa pinakahuling babala ni Trump. Gayunman, patuloy na inaasahan ng mga tagasuri sa seguridad na maaaring maghanda ang Iran ng bagong ganteng atake. Ang kawalan ng agarang pahayag ay hindi nangangahulugang walang tugon na inihahanda ang Tehran. Sa mga naunang pagkakataon, nagpalipas muna ang Iran ng ilang oras o araw bago maglunsad ng ganting operasyon. Ang pinaigting na kampanya ng Estados Unidos ay pangunahing nakatuon sa pagpigil sa Iran sa pag-atake at panghaharas sa mga barkong pangkalakal sa kipot ng Hormuz. Isa ang rutang ito sa pinakakritikal na daanan ng langis at pandaigdigang kalakalan.
Ang anumang malawakang pagharang sa kipot ay maaring magkaroon ng direktang epekto sa presyo ng langis, gasto sa transportasyon at ekonomiya ng maraming bansa. Dahil dito, itinuturing ng Washington na mahalagang mapanatiling bukas ang ruta. Sa kabila ng mga pinsalang iniuulat mula sa mga pag-ataking Amerikano, wala pang malinaw na palatandaang babaguhin ng Iran ang paninindigan nito. Sa halip, patuloy nitong pinupuntirya ang mga base at pasilidad na ginagamit ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Inilalarawan ng Tehran ang mga hakbang na ito bilang lehitimong ganting atake. Iginiit nitong hindi ito uurong habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa mga pasilidad nito. Lalo pang naging masalimuot ang sitwasyon nang magsimulang umatake ang armadong grupong Houthi sa Yemen sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia sa Dagat na Pula. Ang Houthi ay sinusuportahan ng Iran bagaman hindi palaging malinaw kung direktang inuutos ng Tehran ang bawat operasyon nito. Ang mga bagong pag-atake ay nagdagdag ng panibagong panganib sa krisis sa gitnang silangan. Ipinakikita rin ng mga ito kung paano maaaring palawakin ng mga grupong kaalyado ng Iran ang labanan sa iba pang mahahalagang rutang pandagat. Nagdulot ang mga pag-atake ng Houthi ng malaking kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Dahil sa takot na maaring maantala ang supply ng langis mula sa gitnang silangan, muling naging pabago-bago ang presyo ng petrolyo. Direktang makaaapekto ito sa ekonomiya ng maraming bansang umaasa sa inaangkat na langis para sa industriya, transportasyon at produksyon ng kuryente. Maari ring tumaas ang halaga ng paglalayag at siguro para sa mga barkong dumaraan sa Dagat na Pula. Noong Hulyo 23, naglabas si Trump ng panibagong babala na nag-uugnay sa Iran sa mga operasyon ng Houthi. Sinabi niyang maaaring panagutin ang Tehran sa pinsalang idudulot ng mga pag-atake ng grupo laban sa mga barko. Nagbabala siyang maaaring magpatupad ang Estados Unidos ng mas mabigat na tugon kung hindi titigil ang Houthi. Gayunman, hindi niya nilinaw kung anong uri ng hakbang ang isasagawa at kung direktang tatamaan ang mga pasilidad sa loob ng Iran. Ipinaliwanag ni Trump na itinuturing niyang puwersang kinatawan ng Iran ang Houthi sa Yemen. Dahil dito, nais niyang managot ang Tehran sa mga operasyong naglalagay sa mga barkong pangkalakal at kanilang mga tripulante sa panganib. Gayunman, hindi automatikong nangangahulugan na direktang ipinag-utos ng Iran ang bawat pag-atake ng Houthi. Bagamat nagbibigay ang Tehran ng suporta, armas at pagsasanay, may sariling pamunuan at mga layunin din ang grupo sa Yemen. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng isang lubhang mapanganib na yugto sa geopolitika ng gitnang silangan. Ang isang maling kalkulasyon, maling pagtukoy sa target o hindi inaasahang pagkamatay ng maraming tao ay maaaring magbunga ng mas malawak na digmaan. Patuloy na binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang tensisyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Malawak ang posibleng epekto nito sa seguridad, supply ng enerhiya, kalakalan at katatagan ng buong rehiyon. Para sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya, maaaring magdulot ang isang malawakang digmaan sa gitnang silangan ng matinding epekto sa presyo ng langis at inflasyon. Maaari rin itong pataasin ang halaga ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Nakataya rin ang kaligtasan ng libu-libong manggagawang Pilipino sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga pagbabanta at pag-atake, mahalagang magkaroon ng malinaw na mga plano para sa kanilang proteksyon at posibleng paglikas. Nananatiling mapagmatiyag ang buong mundo sa mga susunod na hakbang ng Washington at Tehran. Ang magiging pasya ni Trump tungkol sa mas malawak na operasyon ay maaaring magtakda kung mananatili ang labanan sa kasalukuyang antas o tuluyang lalawak tungo sa isang mas mapaminsalang digmaang panrehiyon.